Wait guys Saglit po Ako hindi ko pala ito na charge. Sandali guys Charge ko lang yung aking cellphone. Hindi ko pala na-charge yung cellphone ko. Aalis pa naman ako mamaya. Tapos hindi ko na-charge yung cellphone ko. Mali Kailangan ko mag-charge. Yan. Kasi aalis ako guys. No? Punta ako ng Radio Pilipinas. So, kailangan ko mag-charge. Isa pa. Kulang pa. Ng isang charger. Yan. Dali Hi po. Yan. Edwin Porbido. Hi po. Hi din po sa inyo. Yan. Okay. Yan. Okay. Mamaya ako na i-charge yung isa. Yan. Yan. Charge ko na. Bago po tayo mag-start ay the same routine. Tayo po muna ay mag-share. Share po muna tayo sa ating groups. Yan. Share sa ating group. At mag-share din po tayo sa ating newsfeed. Yan. Okay. Okay. Yan, so okay na po. Anshu Sharma. Yan, maraming po salamat sa panonood, no? At kay Edwin Provido, maraming pong salamat, no? So, yan, start po tayo guys, no? Sa atin pong live. Yan. So, yan. So, yung ating nga pong topic ngayon ay ito, no? DDS, Hiding in Marcos Bagong Pilipinas. Saglit patayin ko lang yung face tracker. Yan. Okay, nakapatay na ang face tracker. Kasi kanina galaw ng galaw Sinusundan yung mukha ko Yan. Okay, so nakapatay na po ang face tracker natin. Hindi na siya sumusunod. Yan. So, eto nga po mga kababayan, ang topic po natin ay, eto nga po, no? DDS, Hiding in Marcos, Bagong Pilipinas. So, ano ba ito mga guys, no? Hindi naman po masama ang mag-ambisyon, di ba? Kasi ang ambisyon po natin, yan po yung ating driving force para tayo ay magpursige sa ating gusto na mangyari sa buhay natin. Hindi po masama ang mag-ambisyon, okay po mag-ambisyon. Dahil lahat naman po ng tao, meron po tayong karapatan na mag-ambisyon. Pero minsan po may mga ambisyon na nakakasira. Unang-una, sa sarili mo at sa ibang tao.
Ano po yung ambisyon na yun na sinasabi ko? Meron pong mga ambisyon na yun bang ginagawa mo na ang lahat dahil sa iyong ambisyon, ginagawa mo ang lahat kahit na ikaw ay makapanira ng ibang tao. At ginagawa mo ang lahat para umangat ka, marating mo ang iyong ambisyon kahit na meron kang mga sinasagasaang tao. At sa huli, ginagawa mo ang lahat kahit na ikaw ay makapanira para lang maiangat ang sarili mo at makamit mo ang iyong ambisyon. So yan po ang isang ambisyon na sinasabi ko sa inyo na hindi maganda, no? Ayos lang mag-ambisyon, ayos lang yan dahil yan po yung ating driving force para tayo ay magsumikap. Pero kung yung ambisyon natin ay nagiging dahilan na para tayo ay hindi maging makatao at para tayo ay manira sa ating kapwa, sa tingin ko ang ambisyon yan. Ang ambisyon na yan ay dapat mo nang kalimutan. Dahil ang ambisyon na yan din ang makakasira sa iyo at sa relasyon mo sa ibang tao. No? So, tingnan po natin mga kaibigan, ano po ba yung sinasabi ko dito? Meron po kasing mga Duterte loyalists or let's say DDS, Duterte diehard supporters na nagtatago bilang loyalists, no? Sa Marcos administration, Bagong Pilipinas. So bakit po natin sinasabi na itong mga ito ay DDS or Duterte loyalists? Bakit po natin sinasabi na etong sina DOT Secretary Cristina Frasco at saka ang kanyang asawa na si Congressman Juke Frasco ay mga DDS, mga loyalista ng Duterte na nagtatago na sabihin natin, is it nagkunwari na maka-Marcos or nagkunwari na sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos? So ito po ay hindi pagbibintang, kundi ito po ay ating tinatanong mga kaibigan. No? Katanungan po ito dahil po sa nangyayari ngayon, no? Na medyo, or hindi medyo, kundi talagang lumabas na, no? Lumabas na yung ginawa ni Duke Frasco na mukhang kinalabanan niya talaga ang administrasyon ng Pangulong Marcos. Although sinasabi niya mga kababayan na patuloy siya sumusuporta, pero sa tingin ng marami ay mukhang siya ay unti-unti na lumilihis ng landas. At alam naman po natin, nalalapit na rin po ang 2028 presidential election. Marami pong mga nagsasabi ng mga political analysts sa kanila pong mga pag-aanalisa sa mga politiko natin ngayon na maraming dumidikit sa ating Pangulo, Bongbong Marcos, dahil siya ang Pangulo ng Pilipinas. Pero pagdating na, ang malapit na ang 2028, diyan makikita na ang pagbabaliktaran, pagbabalimbing at pagpapalit ng kulay ng ating mga politiko at pagbalik sa kanilang unang minamahal, di ba? Or let's say pagbalik doon sa kanilang talagang kanilang gusto, no? Yung kung saan sila loyal, babalik sila, no? So ibig ko po sabihin, itong mga politiko na to na nakakabit ngayon sa ating Pangulong Marcos na sumisiksik ngayon sa Marcos administration at nagpapanggap di umano na mga sumusuporta, na loyalista or whatsoever, pagdating po ng malapit na po ang 2028 election, magkakasan yan at marami po dyan ay magpapakita na ng totoong kulay at tatawid na po yan sa kabila. Alam niyo na, di ba? Kay Sara Duterte, no? So, eto po mga kaibigan, tingnan po natin
Okay. Si Cristina Frasco, mga kaibigan, ay official spokesperson, no, ni Vice President Sara Duterte nung siya ay tumatakbo sa pangalawang pangulo. Ito po, mga kaibigan, ay nakita, no, ng taong bayan kung gaano sila ka-close. Si Cristina Frasco po ay dating mayor ng Liloan, Cebu, at siya po ay kinuha ni VP Sara Duterte as a spokesperson. At ito naman po ay kanyang malugod na tinanggap, no? Na pinasalamatan niya si Vice President Sara Duterte para sa kanyang appointment, no? Na ginawa siyang spokesperson nito sa panahon ng kampanyahan. No? At sa pagkakaalam ko rin, mga kaibigan, no, may naganap diyan na binyagan, no, at si Vice President Sara Duterte ay, kung hindi ako nagkakamali, ay ninang din, no, ng anak ni Cristina, no, ni DOT Secretary Cristina at Duke Frasco. So, yan po, mga kaibigan, no, tingnan natin, ito po. Ito po, mga kaibigan, Cristina Garcia Frasco, Mayor of Liloan Town in Northern Cebu, daughter of Cebu Governor Gwendolyn Garcia, will serve as spokesperson of Sara Duterte. Garcia Frasco herself confirmed in Facebook post on Saturday, July. So sabi po ni Garcia, daghang salamat kaayo, daghan kayong salamat, Mayor Inday Sara Duterte, sa imong pagsalig sa pagpili kanako isip spokesperson. Thank you, Mayor Inday Sara, for your trust in picking me as your spokesperson. So sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, ang isang politiko, hindi naman yan kukuha basta-basta ng kanyang spokesperson. No? Lalo na yan, mga kaibigan, nangangampanya pa lang yan, no, sa pagiging vice-presidente. Hindi yan kukuha basta-basta ng kanyang spokesperson na hindi niya pinagkakatiwalaan, hindi niya close, or hindi niya kilala, no? So, eto po, makikita po natin ang ugnayan, no, nitong si Sara Duterte at ni Cristina Frasco, na sila po ay malapit talaga, no? So, pangalawa, mga kaibigan, ito po, itong ginagawa ngayon, no, ng mag-asawang ito, si Cristina Frasco at saka si Duke Frasco, ay mukhang nakikitaan ng maraming mga Pilipino na medyo inuunti-unti na nila ang paglalabas, no, ng tunay nila na kulay, na alam natin, mga kaibigan, na sabi nga ng mga political analysts, darating daw talaga yan na itong mga politiko na ito ay magpapakita ng tunay nilang kulay pag malapit na po ang 2026 at mag-uumpisa na magbabaliktaran kung saan nila gusto na sumuporta pagdating ng 2028, no? So, ito po, mga kaibigan, nakikita po natin dito na ito po, no, itong si DOT Secretary Cristina Frasco ay marami pong pagkukulang, no? Nagkulang po siya pagdating sa turismo ng ating bansa. So, tingnan po natin, mga kaibigan. Ang tourism arrivals, mga kaibigan, fell far short under Cristina Frasco. Hindi po nakuha ang target ng tourism, no? Ng Department of Tourism. Hindi po nila nakuha ang target ng mga turismo, mga kaibigan. Okay, ito yung goal nila ng 2024, 7.7 million foreign arrivals, mga kaibigan, no? And actual mid-December, meron pong 5.65 million only. So, nag-fall short po sila, mga kaibigan, no? 5.95 million to 5.9 million total.
So that's a blatant miss despite Frasco's PR spin. So makikita po natin mga kaibigan na hindi po nagtagumpay, no, ang Department of Tourism under the leadership of Cristina Frasco, no? So tingnan po natin mga kaibigan yung ating itong reference, no? Tingnan po natin sa Manila Standard. Okay. Okay. Manila Standard, yan. DOT falls short of 7.7 million arrivals target. Yan. So yan po mga kaibigan, ito po ay sinulat ni Ethel B. Campos, December 17, 2024. Department of Tourism falls short of 7.7 million arrivals target. So hindi po nakuha ng Department of Tourism itong target nila, 7.7 million international visitor arrivals. Recording only 5.64 million visitors as of December 17, 2024. So yan po, hindi po na kuha, no, ni DOT Secretary Frasco itong target na ito na 7.7 million. At marami po siyang mga sinabi na mga dahilan kung bakit hindi ito nakuha ng Department of Tourism. Pero bagamat mga kaibigan, itong mga kanyang mga nire-reason out, makikita natin na yung kapitbahay natin, yung Vietnam, Thailand, etc., Malaysia, ay talaga namang nag-boom ang kanilang turismo. So, ano ba ang pinagkaiba ng Pilipinas sa mga bansang ito na kapitbahay natin? Kung titingnan natin mga kaibigan, mas maganda pa nga kung tutuusin ang ating bansang Pilipinas. Pero bakit behind tayo pagdating po sa turismo? Diba? So, nasa leadership po yan mga kaibigan. Naniniwala po ako na ito ay nasa leadership, no, ni Cristina Frasco, ang ating secretary sa Department of Tourism, no? Kasi kung maganda ang kanyang pagsisell niya, no, sa turismo ng ating bansa, naniniwala ako mga kaibigan, kung ito ay epektibo, naniniwala ako na maraming mga foreigners ang pupunta dito sa ating bansa. Dahil sabi ko nga kanina, mga kaibigan, maganda naman ang Pilipinas. At sa totoo lang, itong Pilipinas, ito nga ang pinipili, no? Pagdating po sa mga beaches, pag tinanong mo ang mga foreigners, talagang sasabihin nila, ang ganda ng Boracay, ang ganda ng Puerto Galera, at marami pang iba na mga beaches natin. Kaya parang sa akin mga kaibigan, walang excuse para sabihin na ganito kasi ang nangyari. Walang excuse dito mga kaibigan. Kailangan mag-deliver, kailangan makuha mo yung target mo bilang isang secretary ng tourism, no, mga kaibigan. So, eto, mapapansin natin sa SONA ng Pangulo na hindi yata binanggit ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address ang Department of Tourism or ang turismo, no? Hindi binanggit ng ating Pangulo. So ano ba to, no, mga kaibigan? PBBM omitted tourism entirely from his State of the Nation's address. An implicit verdict on DOT's failure. Diba? Kasi mga kaibigan, no? Bakit? Ito real talk tayo. Ang isang Pangulo, pag mag-State of the Nation address, bakit mo babanggitin pa ang isang ahensya katulad ng DOT, no, Department of Tourism? Bakit mo babanggitin pa ang Department of Tourism kung wala ka namang nakikita na dapat ipagbunyi? No? Ito, sa ano ko lang sa aking komentaryo mga kaibigan, bilang isang normal, no, isang ordinaryong citizen, ako halimbawa, sa sarili ko, no, example na lang sa sarili ko, bakit ko naman
ipagmamalaki pa or bakit ko naman i-amplify sa aking mga kakilala, sa aking mga kaibigan, yung halimbawa, yung nangyari sa buhay ko na isang failure halimbawa 'no, na alam ko naman na wala naman ako dong maipagmamalaki, 'di ba? Bakit mo yun i-amplify? Bakit mo ipagsasabi? Bakit mo ipagkakalat? Bakit mo ipagmamalaki? Kung nakita mo naman na sa isang aspeto na yan ng buhay mo ay failure ka. Di ba kadalasan itinatago yan? Yung mga failure, di ba? Kadalasan itinatago at ayaw mong isiwalat sa ibang tao dahil nahihiya ka na mapulaan. So mga kaibigan, dito po no, sa hindi po pagbanggit ng ating Pangulo sa DOT or sa Department of Tourism na ginawa niya mga kaibigan last SONA ay natatandaan ko, binanggit po niya yung Department of Tourism, di ba? Pero ngayon po ay hindi niya binanggit. Nakatatlong taon na po tayo itong Department of Tourism under Cristina Frasco ay nakatatlong taon na. At mga kaibigan, yan lang po ang kanyang ahensya na dapat tutukan. Hindi po katulad ng ating Pangulo na hawak po niya lahat lahat po ng mga agency, lahat po ng mga offices ng gobyerno ay ino-overseer po yan ng ating Pangulo at hawak po niya yan, pati yung kanyang mga cabinet secretary. So, marami po siyang iniintindi. Unlike po sa isang secretary na iisa lang ang iyong iintindihin. Kaya, mga kaibigan, siguro makikita natin, hindi man sinasabi ng ating Pangulo, pero nararamdaman ko ang kanyang frustration, mga kaibigan, na tila meron siyang frustration pagdating po sa turismo ng ating bansa. Dahil, sabi ko nga kanina, hindi po na-hit yung target ng Department of Tourism para sa mga darating mga turismo sa ating bansa na mga foreigners na magbabakasyon dito or mamamasyal sa ating bansa. Napakaraming alibis ni DOT Secretary Frasco na kesyo ganito kasi daw wala na daw kasi yung POGO, total ban na daw kasi yung POGO. So yung mga Chinese daw ay hindi na daw dito pumupunta, hindi daw katulad noon na yung influx sa mga Chinese, etc. etc. Ang daming alibi. So mga kaibigan, kung titingnan natin, sabi ko nga kanina, yung kapitbahay natin, Malaysia, Vietnam, mga kaibigan, Thailand, nag-boom po ang kanilang turismo. So ano ba ang pinagkakaiba sa Pilipinas? Wala naman dahil kung titingnan natin, mas maganda pa nga ang ating mga beaches, mas maganda pa nga ang ating bansang Pilipinas, di ba? Pero bakit ganun? Ibig sabihin mga kaibigan, may kakulangan talaga dito sa pamumuno, under Secretary Cristina Frasco. Alam niyo mga kaibigan ako noon, dinedepensahan ko talaga to si DOT Secretary Frasco, dinedepensahan ko to. Remember yung mga time na yung kanyang campaign na Love the Philippines campaign mga kaibigan na di umano ay merong 49 million, 49 million video na nakita po, napansin po ng mga DDS din na ito po ay merong mga mali-mali, yung mga lugar. Mga kaibigan, meron sa Indonesia, may nakita na meron pa sa Dubai yata yun, nakita na hindi po tumpak, na hindi po tama. Yung mga pinakita po ng mga lugar, ay meron pong mga lugar sa ibang bansa. Samantalang, yung video, Love the Philippines, it's about the Philippines. Tungkol po ito sa pagpopromote ng Pilipinas sa halagang 49 million video, mga kaibigan, found using stock footage from Brazil, Brazil pala, UAE, Switzerland, Indonesia, etc. So nakita niyo mga kaibigan, 49 million campaign video naglalaman po ng iba-ibang mga lugar sa iba-ibang bansa. Diba ito yung malaking insulto? At ito po ay binatikos ng napakaraming tao.
Pero isa po ako dito mga kaibigan sa nagtanggol, no? Nagtanggol at dumipensa dito sa DOT Secretary Frasco. Pero sa tingin ko, it's 3 years mga kaibigan, 3 taon na. Hindi na natin pwedeng palampasin na lang, hindi natin pwedeng palampasin at patawarin kahit pa siya ay nasa Marcos administration. Kailangan po niyang mag-perform, kailangan po niyang gawin ang kanyang trabaho ng maayos, mag-excel dahil mga kaibigan, ang apektado po nito ay ang administrasyon ng ating Pangulong BBM. Kaya kung meron pong mga nakikita tayo na mga hindi nagpe-perform or mga ahensya ng gobyerno at mga secretary ng ating Pangulo na hindi po nagpe-perform, katungkulan po natin bilang mga concerned citizen ng ating bansa na i-call out po sila nang sa ganon ay ganun naman, kilos-kilos, galaw-galaw. 3 taon na. Marcos administration ito. Ayokong masira ang administrasyon ng ating Pangulo. Ang gusto ko ay ang administrasyon ng ating Pangulo ay talagang magtagumpay sa mga layunin, sa vision, sa plano ng ating Pangulo, naka-align sa bagong Pilipinas na programa ng ating Pangulo. Diba? So basahin muna natin itong isang Hakim Manonggiring, katulad ng Secretary ng Tourism, dapat palitan niya yan dahil kung walang ginagawa. Yan nga mga kaibigan, kaya kina-call out na natin ito, no? So, ito pa, tignan natin yung reference natin, tungkol dyan. Tourism, ito po July 30, 2025, oy, bago lang ito, no? Sabi po dito, tourism not delivering. Asidre demands answers from DOT after glaring SONA snub. Yan. So, ito po si Tingog Party List, Jude Asidre, ay nagsabi, no, na yung Department of Tourism ay dapat daw na sagutin yung mga overwhelming performance and missed opportunity, no? And, okay. Tingog Party List, Jude Asidre says the Department of Tourism must answer for its underwhelming pala, hindi overwhelming, no? Underwhelming performance and missed opportunities, as highlighted by President Ferdinand Marcos, total snub of the tourism sector in his recent State of the Nation address. So that silence was loud. The absence of tourism from President Sona sends a clear message. The sector is not delivering and that the DOT needs to do better, Asidre said in a statement Wednesday, July 30. So kahapon lang ito mga kaibigan, no? So sinabi pa dito, no, ni Asidre, tinukoy po niya yung turismo, yung nangyaring turismong recovery ng ating mga kapitbahay na bansa, katulad na lang po ng Thailand, Vietnam, at Malaysia na talagang nag-bounce back sila. Samantalang ang Pilipinas ay behind pa rin, no? So ito po mga kaibigan, sabi niya, we welcome only 5.95 million foreign visitors. That's still far below our 2019 figure, no? Not 8.26 million. At sabi niya, mga kaibigan, sa Thailand, merong 35.5 million of Malaysia's 25 million, no? So, ang sinasabi naman po dito ni DOT Secretary Cristina Frasco, kasi wala na daw kasi yung POGO. Kasi daw, dati daw, marami daw talagang turismo at turista at mga foreigners, mga Chinese, no? Kasi may POGO. 2019, influx ng mga Chinese dito. So yan po ang sinasabi po ni DOT Secretary, no, na kanya pong reason, no? Pero kung titingnan natin mga kaibigan, hindi lang naman po Chinese, no, ang pwedeng magpunta dito sa Pilipinas para maging tourist.
So, kung titingnan natin sa aking pananaw ay meron talaga ditong kapabayaan. Hindi po naging masyadong epektibo yung kanyang pagsesell sa Pilipinas. Yung pagbebenta niya ng turismo ng ating bansa ay hindi po talaga masyadong naging epektibo. Kasi marami pong tao, no, marami pong mga tao sa iba-ibang mga bansa na pwede pong magpunta dito, no? So, hindi lang po ang mga Chinese. Kaya para po sa akin, maling sabihin na dahil totally ban na ang Pogo ay kaya hindi na-hit ang target ng ating turismo. No? Marami naman po. Merong mga nasa West, di ba? Kaibigan, marami yan. Marami tayong kapitbahay sa Asia, hindi lang naman China, di ba? Kung nai-sell niya ng husto, ng maayos, ng epektibo ang ating bansa, malamang mga kaibigan, ang ating bansa ay makakasabay, no, sa ating mga kapitbahay sa Asia. Pero sa tingin ko, no, mahina po ang kanyang PR. Hindi po niya epektibo na nai-convey sa buong mundo ang kagandahan ng Pilipinas at kung bakit dapat ay pupuntahan ang ating bansa. Diba? Kung titingnan natin mga kaibigan, dapat nga mas maraming ng turista sa ating bansa ngayon. Bakit? Kasi ngayon ay safe na ang ating bansa. Safer place para mag-tour ang ating bansa. Wala na yung mga turista, wala na yung mga multi-group, tapos natanggal na rin tayo sa gray list. So kung titingnan natin, safe ng ating bansa mga kaibigan. At ang ating bansa po ay pinagkakatiwalaan na ng international community. Bumalik na po ang kumpiyansa dahil nawala na nga po tayo sa gray list. Pero hindi naman nag-boom yung ating turismo mga kaibigan. So ito, kung hindi man siya papalitan ng ating Pangulo, BBM, sana mga kaibigan ay gawin niya itong hamon. Itong hindi pagbanggit sa DOT ng ating Pangulo ay gawin niyang challenge para gumawa at kumilos. Galaw-galaw, meron pang 3 taon, di ba? Galaw-galaw, mga kaibigan. So, tingnan po natin ha. Okay. Okay, Love the Philippines. Ayan o, yung campaign style over substance. Launched June 23 under Frasco's DOT 49 million campaign video was found using footage from Brazil, UAE, Switzerland, etc. No? So, yan mga kaibigan, agency eventually dropped but slogan kept. Classic Duterte era pride, no? Classic Duterte era pride, mga kaibigan, no? So, ito, tingnan lang natin itong kasi sayang ang ating bansa, mga kaibigan, no? Na napakarami po nating mga magagandang mga tanawin dito pagkatapos hindi maibibenta ng ganon na maayos, no? Ng ating Department of Tourism Secretary. So ito po, sayin natin na. Yan. So ito po yung nangyari, no, ng kaibigan. Puro mga excuses po ang nangyari. Yan. Frasco touted 760 billion in receipts in 2024 and job numbers, but gloss over arrivals shortfalls. She even defended herself
visitor receipts matter more than arrivals. That's spin, boxing, mirroring political deflection, not leadership. Alam mo mga kaibigan, no? Isang bagay na hinangaan ng mga tao sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi meron siyang meron siyang yung humility, no? Humility to accept the failure, humility to accept the flaws and everything, no? Nakita yan sa SONA. Kaya maraming humanga. Ever since ganyan ang Pangulo natin, hinahangaan siya dahil sa kanyang humility. Alam niyo, kaiba po kasi itong si DOT Secretary Frasco. Instead na magkaroon ng realization na tanggapin na, nag-full shirt nga po kami na ganito. Alam mo mga kaibigan, yung pagtanggap kasi sa katotohanan, yung pagtatanggap mo sa iyong pagkukulang, yan kasi ang makakapagdala sa iyo sa tagumpay. Yung bang kapag self-denial ka kasi, deny ka ng deny, hindi naman, maganda naman yung nangyari dito. Hindi naman okay naman. Wala kang improvement mga kaibigan. Kapag meron kang denial, no, in denial ka, walang magiging improvement talaga sa iyong departamento. Kasi isipin mo, okay na to, okay naman meron namang mga turismo Unlike po kung ikaw ay tinatanggap mo at ina-acknowledge mo ang iyong pagkukulang, mga kaibigan, diyan kasi mag-i-step ka, no? Hahakbang ka para tugunan yung pagkukulang mo at para gumawa pa ng higit pa para malampasan or maabot yung iyong goal. Yun po kasi mga kaibigan, kahit saan po tayo magpunta, yung mga tao na in denial, yung mga tao na wala pong pagtanggap sa kanilang pagkukulang, yan po yung mga tao na hindi masyadong nagtatagumpay sa buhay. Kasi in denial ka Hindi mo ina-accept yung mga pagkakamali, hindi mo ina-accept yung mga pagkukulang mo. So dahil hindi mo ina-accept ang pagkukulang mo at nagkikling ka, nag-hang on ka dyan sa iyong paniniwala na okay lang, na okay ka, na wala kang mali, na wala kang pagkukulang, kapag ganyan ang pag-iisip ng isang tao, hindi ka talaga mag-grow at hindi ka talaga magtatagumpay sa iyong plano, sa iyong ambisyon, sa iyong goal. Hindi magtatagumpay dahil sa tingin mo okay na Sa tingin mo, ay walang problema So hindi ka hahakbang, hindi ka nagagawa ng hakbang para i-combat or para labanan yung mga pagkakamali mo. Hindi mo na maitatama ang iyong mga pagkakamali at hindi ka na makakagawa ng iba pang mga paraan para mag-succeed. Kasi nga, in denial ka. Hindi mo tinatanggap na may mali ka, na may pagkukulang ka. Parang ganito mga kaibigan ang nangyari kay Secretary Frasco. Yan. Ito po mga kaibigan, sinasabi po niya dito, ito po, pinagmamalaki po niya yung kanyang 760 billion in receipts in 2024 and job numbers. Pero, mga kaibigan, nag-fall short naman siya sa patungkol sa arrival ng mga tourists. So, she even defended herself. Dinidepensahan po yung sarili niya, At sabi niya, visitor receipts matter more than arrival. Sabi po niya mga kaibigan, dinidepensahan po niya ang sarili niya na marami naman daw, kumbaga meron namang siyang resibo na 760 billion noong 2024 na kinita mga kaibigan ng tourism. At marami naman daw na mga trabaho na naibigay. Pero hindi po niya hindi po niya ina-acknowledge at talagang buong puso na i-acknowledge, i-accept na talagang siya ay nagkulang pagdating po sa
pag-hit ng kaniyang target, no, sa Department of Tourism. Na kung titingnan natin mga kaibigan, no, ang pagdami ng mga bisita dito sa Pilipinas, ang pagdami ng mga turismo, yan po ang talagang nagmamatter, no, mga kaibigan. So, eto po, mini-mirror lang po niya, no, yung leadership ng kanyang mga idolo, no, ng kanyang mga idolo na hindi po marunong mag-accept ng kanilang mga pagkukulang, kundi naghahanap ng butas para sila ay ma-justify nila ang kanilang sarili kung bakit meron silang pagkukulang. Make sense mga kaibigan? Katulad na lang ng Vice Presidente, o mabanggit natin ang Vice Presidente, di ba? Pag meron siya mga pagkukulang, nag-fall short siya sa DepEd, ang dami niyang sinasabi. Kesyo ganito daw, kinuha daw yung kanyang budget, kesyo ganito daw, binawasan daw, etc. etc. Hello, tingnan mo ngayon ang DepEd. Undersecretary Angara. Nagpe-perform, di ba? Nagpe-perform ngayon ang DepEd, mga kaibigan. Undersecretary Angara. Nag-uumpisa na makarecover. Di ba? O, hindi naman niya nagsabi na, kasi ganito kasi ang nangyari kasi ganito kaya, kaya ganito ang DepEd. Kasi ito kasi, ganyan, ganito, ang daming reason. Pero kita mo ngayon, ang DepEd secretary natin, wala ka makikita na naninisi, na nagre-reason out, kundi ginagawa po niya kanyang trabaho at siya po ay nagdi-deliver at unti-unti po nakaka-recover na ang ating education sector. Diba? So, ito po mga kaibigan, no? Okay. That's been boxing, mirroring political deflection, not leadership. Tourism chief ka. So, dapat more and more foreign tourists ang target mo. Diba? So, this is just a false metrics of success. A revenue spin, but no recovery in global ranking on tourist volume. Again, tourist chief ka. So, dapat ang target mo ay foreign tourists. Makes sense, mga kaibigan? Kapag ikaw ay Department of Tourism, no, Secretary, yan talaga ang target. Kailangan ma-sell mo, maibenta mo ang Pilipinas ng maganda, maayos, epektibo sa buong mundo para ang mga foreigners, ang mga taga-ibang bansa ay pumunta dito sa Pilipinas para dayuhin ang Pilipinas. No? Pero hindi po nangyari. Tayo po ay behind sa ating mga kapitbahay sa Asia. So nakita ko po dito, hindi po ito pagkukulang ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas po ay maganda, hindi rin po ito pagkukulang ng ating Pangulo dahil sa dami po ng ginawang transformation, no, reform ng ating Pangulo, dapat mga kaibigan, marami ng turista ngayon. Nakita mo, ang kumpiyansa ng buong mundo sa Pilipinas ay intact na intact. Hindi katulad ng panahon ni Duterte na nawala ang dignidad ng mga Pilipino at nawala ang kumpiyansa ng buong mundo sa Pilipinas. So, sabi nga ni Trump, diba, sa yung nag-uusap sila ng PBBM, yung bansa natin daw, no, sa panahon ni Duterte, ang dami daw mga terrorists. Nandito daw, meron daw ISIS, merong mga rebelde, etc. etc. Binanggit niya, di ba? At binanggit din niya na tumulong ang Amerika sa pagwasak ng mga rebelde, di ba? Yung Amerika ang hiningan ni Duterte ng tulong. Tingnan mo mga kaibigan, di ba? Galit na galit yung mga DDS sa Amerika. Pero saan sila humingi ng tulong? Para puksain yung mga rebelde sa Marawi. Hindi sa Amerika din. Yan yung sinasabi ko, mga kaibigan, no? So, ito pa mga kaibigan, no? So yan po ang nangyari sa ating Department of Tourism. Meron pong pagkukulang.
Kailangan lang po ngayon ng DOT Secretary ay huwag po maging in denial, aminin ang kanyang mga pagkukulang, ang mga pagkakamali, at doon sa kanyang pag-amin, doon sa pag-accept niya sa reality, doon po siya huhugot ng mga strategies kung paano ibenta ang Pilipinas sa buong mundo para ang mga taga-ibang bansa ay dumayo sa ating bansa. Diba? So kailangan po niya na magkaroon ng realization na meron siyang pagkukulang, na meron siyang pagkakamali, doon po siya huhugot ng lakas at ng mga strategy para mapaganda po ang turismo ng ating bansa. So, sana mga kaibigan ay huwag na siyang maging in denial, no? Dahil nakikita naman meron pong figures na tayo po ay behind sa ating mga kababayan, no? As mga kababayan sa ating mga kapitbahay sa Asia. Behind po ang Pilipinas pagdating sa turismo, no? So, samantalang ito namang mga kaibigan, yung kanya namang asawa na si Duke Frasco, mga kaibigan, no? Ay meron naman din ginagawa. Guys, papanood ko lang sa inyo ha. Itong isang, panood ko lang sa inyo saglit. Saglit, no? Panood ko sa inyo. I do. I will not refer to you as a congressman because I really don't see you as one. I made this video because finally, after 2 months of waiting, I wanted my feelings to fester, so that I make this video as appropriately as possible. Duke Frasco, you ambitious pig. Yes, I didn't stutter when I said that. Why? Let's just do a little bit of history, shall we? First of all, you married into power. You are not a self-made man. Frasco, your family name? Nobody's. But yes, I do acknowledge, bright ka for marrying a Garcia. Bright ka for marrying into the Garcia brand here in Cebu. But then again, your ambitions didn't stop there. And your ambitions made you too ambitious and an apple in one. That's what I don't like. Because makikikong tagad ni mo, remember, when I saw you in the Bagong Pilipinas Servicio Fair in Tagum, it was my birthday. But I smelled apple the moment you walked by me. Because nakita dyan na ako that you, wanting to be the speaker, how exactly? In what way, shape, or form could you be qualified to be the speaker? First of all, your district in Cebu, wala namayagbag. Ang namayagbag, ang dagko kay ni mga pangalan sa mga stante along the highway. But projects, project-wise, laws-wise that you've passed, ahang dapita. Pero imo pandaot ng speaker. Mas taas pas imo. Mao nang makasaka ko kilay ka, oh, the ambition I smell. Pero unta na, ambitious ka, pero imong asshole, gibilin mo sa inyong balay. Ang problema, imong mangidaladalaw, imong gilokdo. Ang problema, ang imong pagka-ambisyoso, imong pong gisagulan o pagka-brat. Remember that, ang hatag pa ka, sa itong Barquillos, Rosillos, ang hatag pa ka that morning, thinking that you would buy congressmen with that. Pathetic. And aside Correct. from that, may ka maghangyo-hangyo kang speaker, may ka mandaot. Undangi na do. Undangi gyud na. Kaya ko dili gani ko mo Tama. reklamo, di ba? Every single day here in Cebu, radio stations and your barkers online would make you seem like this perfect, wonderful man that should be elected as speaker. Absolutely not. You don't Correct. have the intelligence. All you have is an ambition. Kinsay nakahonghong nimo that you're qualified? Ang nakalisod man good, you're going against a giant, literally. Somebody who was born and bred to be a leader. Ikaw, you simply married into a brand that no longer exists in Cebu because it's no longer in power. And mind you, this is not a shade to your mother-in-law. I actually like her, but I don't like you. I don't like that you're being ambitious and an asshole. And you what? You hit the speaker just because he's a nice guy? Mo naman good na akong di ganahan, no? Buutan na kayo si speaker kanya ikaw, grabe ka animalon. Anang imong pagka-animalon, imo pag yung damay-damayon si Ma'am Yeda. Diha ko. Diha ni init ang akong now. Because remember, one of your dogs live here in Mandaue as well.
She actually made a video recently. Yes. I won't hurt her. Why? Because I understand Yan, the bitterness. binanatan ka tuloy Being ninyo. a loser at the last election, Yes. as in dili lang near loss, as in gilubong ni Lollipop Uwano Dizon, the congresswoman of Mandaue, the only rightful one actually. So I understand, and I have respect for that dog of yours, but you absolutely not. So Penny, I'll just make a video. See, I'm in my very calm voice, because more than anything else, I still also like your wife. For now, I do. But you, no. Kay murag ani imo magong kaambisyoso, di na gid magda, besh. Di na jud magda, and it's gotta stop. Yan, yes, I will let you binanatan ka continue. tuloy. But you are not the change that Congress needs. Absolutely not. You and your Tama. district, you as a congressman, questionable at best. Really, which of your projects have you not stolen from? Di hata, bigo ni. And like I said, nang lambing tako. Stop what you're doing, or I will wage the kind of lambing that the Jam Magna of 2020 would be so jealous about. Why? This time I'm in your playground. This time I'm not afraid. And this time I can give you my address para ako ang nangunangon, ani. Because I also still have the number of your COS. I can send this to him myself, but knowing that ako ba yan? It will reach you. So here's a message for you, Duke Frasco. You can be ambitious, but can you dial down on the apple? Dial down on it? Or please, remember this. Giluwa ka diri sa Cebu. None of your friends, none of the other congressmen that belong here voted for you. Bisan man lang gani ginominate. Correct. Not even a whisper. No. You nominated yourself. You want to make people believe that to elect a speaker requires them to what? Scream your name? Absolutely not. You're the one making all of these pages that, Frasco sa pagbabago. Hilumbes! Ini nagtubig ang imong ambisyon. Kaya marag ako'y nagkatawan mo. To be the speaker requires, number one, that you're not, because you gotta be a friend to a lot of people. You gotta be a friend to congressmen and women alike. But they don't like you, dude, because they know you're STUPID, B. Yeah, you are. And again, I didn't stutter when I said that. So marito, I just wanted to say that. Kaya napuno na mugod ko. And I know what you did at the Congress after the speaker made his speech. Naglamarama magkunukas gawa sa iyong opisina. Oh my God! Wag idunta ko. I'm so glad I wasn't at the sauna. Or ako gid mismo sablig og tubig nimo. And I will not hesitate. I will give you a tissue, by the way. I would. But really, kailangan ka sabligan ng tubig. Because you need to wake up from the reality that you will never, ever be the House Speaker. Ever. Ingat! Mwah! So, yan, sinabun siya ni Jam Frasco, no? Jam Frasco, Jam Magno. Senator Sinabun Risa po siya, Monteverde. mga kaibigan, no? Good morning. Good morning. Salamat, Okay. Ms. Sheriff. Magandang umaga. Yan. So, sinabun po ni Jam Magno, ito pong si Duke Frasco, no? Ang sabi po niya ay talagang ambisyoso ito, no? Ambisyoso. Kasi nga mga kaibigan, para ikaw ay mag-ambisyon, no? Na maging Speaker of the House, sabi ko nga sa inyo, wala namang masama mag-ambisyon, no? Yan ang ating driving force para gumawa para tayo ay umunlad at makamit natin yung ambisyon natin. Pero kung yung ambisyon mo na yan ay nakakasira, no? Unang-una, nakakasira sa iyo kasi nakikita na gumagawa ka na ng paninira, gumagawa ka na ng mga drama para lang iangat ang iyong sarili at sirain naman ang isang tao. Kasi kung totoo ang mga aligasyon niya tungkol kay Speaker Martin Romualdez, na si Speaker Martin Romualdez daw ay nagdi-divide sa House at sumisira daw, no, sa ating Pangulo. Kung totoo yun mga kaibigan, bakit si Speaker Martin Romualdez ang binoto ng majority ng mga kongresista? Na andyan naman siya na nagpipresenta. Andyan naman si Duke Frasco na nagpipresenta. Andyan naman si Toby Tionco na isa rin na naninira at nagpipresenta na maging speaker. Nandiyan naman si Albi Benitez. Bakit niwala na isang kongresista ang nag-nominate sa kanila? Si Speaker Martin lang ang na-nominate.
nag-iisa, wala man lang nag-nominate kay Duke Frasco at sa iba pang kongresista na nag-aambisyon na maging speaker. So ibig sabihin, maayos at maganda ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez dahil gusto siya ng mga kongresista. At take note ha, mga taga Mindanao, mga taga Visayas, taga Cebu pa, ang bumoto kay Speaker Martin Romualdez. So saan dito yung sinasabi niya, no? Sinasabing itong mga detractors na ito, ni na Duke Frasco, na si Speaker Martin ay nagdi-divide daw sa House. Gayong kitang-kita naman natin ang trabaho ni Speaker Martin Romualdez at ng House of the Representatives under the leadership of Speaker Martin na talagang maayos at ahead of time, gawa na lahat, na ipasa na lahat ng mga bill na kailangan ng Pangulo. Kita natin yung unity. Iilan lang sila na hindi kontento sa trabaho ng ating speaker dahil nga sa kanilang ambisyon, no? So Duke Frasco is a big liar, sinungaling. After niya sabihin noon na maraming mga taga Visayas at Mindanao congressmen ay hindi susuporta kay Speaker Romualdez. Mga kaibigan, ang nakuha po ni Speaker Martin Romualdez ay 269 votes. So yan po ay around 86 to 90% votes na sumuporta sa ating speaker. Yan po ay mga kongresista sa buong Pilipinas. Kasama na dyan ang mga taga-Visayas at Mindanao. So ano yung sinasabi ni Duke Frasco na si Speaker Martin ay hindi iboboto ng mga kongresista, 'di ba? So mali po, no? Maling-mali mga kaibigan. So after NUP expulsion, Duke Frasco claimed Visayas Mindanao frustrated over House leadership. Oh, frustrated daw ang Visayas at Mindanao congressmen. So hindi daw iboboto si Speaker Martin. Pero bakit majority ng mga taga-Visayas at Mindanao na kongresista ay binoto pa rin si Speaker Martin Romualdez? So ibig sabihin nito mga kaibigan ay may mali po sa kanyang sinasabi. Diba? So itong magre-wrap up na tayo, no, mga kaibigan, sana bago magbintang, sana bago magbato ng putik, ay tingin-tingin muna sa salamin. Tingnan muna ang kanilang nakaraan, tingnan muna yung kanilang pamumuno sa kanilang mga distrito, sa kanilang bayan, kung maayos ba at kung wala ba silang mga aligasyon ng katiwalian sa kanila. No? So, tingnan natin mga kaibigan ha. Alam niyo ba na si Duke Frasco at ang kanyang wife na si Cristina Frasco accused of violating Republic Act RA 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees and RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices. Yan po mga kaibigan, kinasuhan po sila, no, si Duke Frasco at saka si Cristina Frasco, no. 2 barangay captains in Danao, Cebu have filed a complaint against 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco and his wife Liluan Mayor Cristina Frasco, no? So sila po ay dinimanda, no, sa Office of the Ombudsman Visayas Thursday, March 3, 2022 over the donation of the ambulances that they said were registered under the name of Cebu Provincial Government. In their 24-page complaint, Don Roel Arias and Joselito Kane, Chief of Barangay Poblacion and Looc, respectively, accused the couple of violating Republic Act number 6713. Ano ba yan? Umano yung aking Visayan na dila. Ano? Yung dila ko, yung aking Visayan accent. Okay, hindi pa nawawala ang aking Visayan accent. Sa kabila ng napakatagal ko na sa Metro Manila, no? Ganun talaga yun. Kapag Bisaya ka, talagang andyan yung accent, no? So, tuloy natin. So, ito po mga kaibigan, no? Sila po ay kinasuhan, mga kaibigan, no? Na nag-violate daw sila ng Republic Act RA 6713 of the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 3019 of the Anti-Graft and Corruption Practices Act. Yan.
So the complainants also named Michael blah blah blah. So may iba pang conspiracy, no? So yun po mga kaibigan ang sinasabi ko. No, bago po magbintang, tingnan muna ang sarili, no? Tingnan muna kung wala ba kayong mga itinatagong baho. Kasi baka sa pagbibintang nyo sa ating speaker ay lumabas ang inyong napakaraming tinatagong skeleton sa inyong closet. Look at the Dutertes. O, bintang sila ng bintang sa Pangulo natin. O, lumabas. O, ang dami pala nilang tinatagong baho. At ngayon, nakakulong pa si Duterte sa The Hague. No? So, warning yan sa mga tao na mahilig magbintang, na mahilig manirang puri. Tingin-tingin muna sa salamin, no? Bago ang lahat. So, ito mga kaibigan, itong Frasco family, no? Itong Frasco couple ay hindi talaga sila baka Marcos. Kundi sila ay mga Duterte loyalists wearing new uniforms and tourism is suffering under Cristina's outdated playbook, no? So at kahit ano pa ang paninira nila kay Speaker, nararamdaman naman ng taong bayan ang serbisyo niya. Patunay yan ang bagong survey ng Okta Research. So sa mga hindi pa po nakakaalam ng survey ng Okta Research, mga kaibigan, ay makikita po natin na tumaas po yung survey po ni Speaker at bumaba naman kay VP Sara Duterte. No? So yan po mga kaibigan. No? So, wrap up na po tayo, mga kaibigan. Bago magbato ng putik, tingin muna sa salamin. No? At isa pa, deserving ba or qualified ba na maging speaker si Duke Frasco? Di ba, napanood nyo kanina, nilaglag siya ni Jam Magno na si Duke Frasco ay hindi qualified. Na si Duke Frasco daw ay isang STUPID. Sabi ni Jam Magno At si Duke Frasco daw ay isang ambitious pig na wala naman daw naging achievements sa kanyang distrito. So yan po mga kaibigan ang sinasabi po ni Jam Magno. Galit na galit siya dahil nga po dito sa ginawang paninira ni Duke Frasco kay Speaker at nagdadrama-drama daw after ng SONA. At parang gusto niyang palabasin na ay ang pagbabago ihalal. Ihalal siya si Duke Frasco para sa tunay na pagbabago ng Congress. Pero paano siya ihahalal? Hindi naman siya qualified. Wala naman siyang skills at kasanayan. Wala siyang talino, wala siyang tapang na katulad ng ating speaker. Wala siyang karisma. Kailangan din mga kaibigan, pag speaker ka, may karisma ka sa mga kapwa mo kongresista. Hindi siya palabatin, hindi siya palakaibigan. Wala siyang kumbaga wala siyang rapport sa mga tao, mga kaibigan. So, ang pagiging speaker po kailangan yung the whole package, the totality of your personality. Kailangan fit ka na maging speaker. Sa talino, sa puso, at sa pananalita, at sa iyong background, at sa iyong mga achievements. Diyan yan tinitingnan. Yung whole being mo, hindi lang yung naging kongresista ka, pwede ka na maging speaker. Hindi ganon. Nakikita ng mga kongresista, sila ang pumipili ng kanilang speaker. Alam nila kung sino ang deserving. At walang iba, kundi ang nag-iisa na si Speaker Martin Romualdez. Ang nag-iisang deserving na maging Speaker of the House. Napatunayan na sa 19th Congress. Napatunayan na ni Speaker Martin na deserving siya. Kaya hindi na siya pinalitan ng mga kongresista. Make sense, mga kababayan? So guys, hanggang dyan na lang po muna tayo at magpe-prepare na po ako sa aking pag-alis. Marami pong salamat. Ito po muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Bye and God bless.